Ilang tsuper sa Dagupan City, problemado sa franchise consolidation. Alamin kung bakit sa live report ni Russell Simorio. Russell, good morning. Yan si Jay, good morning. Natapos na nga yung itinakdang deadline ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa franchise consolidation ng mga traditional jeepney para na napapaloob pa rin sa PUV Modernization Program ng gobyerno. Actually, ayon sa LTFRB, bumuo sila ng skeletal force noong December 31 para mag-accommodate na mga hahabol sa pagpapakonsolidate. Yun nga lang, marami pa rin doon sa mga chopper natin, mga jeepney operators and drivers association, yung hindi nakahabol sa deadline ng consolidation. Ano nga ba yung gagawin ng LTFRB doon sa mga ruta na walang mga transport service entity na nakapag-consolidate? Unang-una, naglabas sila ng direktiba or memorandum kung saan papayagan pa rin na makabiyahe yung mga chopper na hindi nakapag-consolidate mula kahapon, January 1 hanggang January 31, 2024. Pero sa mga pagitan ng mga araw na yan, patuloy na raw ang LTFRB na mag-i-issue ng show cause orders. At ano pa ba yung mga nilalaman ng direktiba? Una dito, magkakaroon ng selection process. Magsasagawa ng selection process ang LTFRB sa pagpili ng mga operator na magpapatakbo doon sa mga ruta na walang transport service entity. Isa pa, yung special permit. Maglalabas ang LTFRB ng special permit doon sa mga rutang walang nakakatakbo na service entity. Dito naman sa Pangasinan, nakausap natin kanina si Sir Bernard Tulyao, wala daw magiging problema sa sektor ng transportasyon dahil marami pa rin naman yung nakahabol sa deadline ng pagpapakonsolidate. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.